Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon, kaisa sa rebolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Hello mga kababayan. Ayan po, pagpasensyahan nyo na po yung nangyari. Nawala kami kanina. No, akala ninyo kayo lang po nawawalan po ng internet. Kami din. Talaga naman po malaking problema po to sa atin pong new normal. Nagkaroon po kasi kami ng rewiring dito sa munisipyo. Inaayos na lang po natin. Pinapaganda po kasi natin yung buong second floor po ng atin pong executive building. Sa darating po mga panahon, pag natapos po ito, makikita ninyo yung malaking pagbabago. Kaya po yung mga opisina doon, talaga namang na-range po natin at pinapaganda po ni Mayor. Yan. Bago po natin ipagpatuloy ang atin pong programa, babati na lang po muna tayo. Yan, binabati po natin si Ma'am Rachel Claveria. Good morning to Ma'am. Marami pong salamat. Mabuhay po lahat ng officials ng Balon Bayambang. Sabi po ni Ma'am Josie Pagaduan Ferrer Gorospe. Hello po, thank you. Gabay ko lang nung sempet na dinarano kya balay. Ma'am, asingger la. Sempet kila. Nung tumbok ya piyesta, walalatan siguro. Kumon. Yan, binabati rin po namin si Ma'am Bernadette Sabangan Makaraeg. At sa lahat po, nandito rin po si Ma'am Evangeline Gabat Benitez. At syempre, nandyan po, nakikinig din po ang buong kapulisan ng Bayambang, ang atin pong Municipal Police Station na pinangungunahan po ni Sir Norman Florentino. At si Ma'am Melly Junio, greetings from Hong Kong. Yan, kumusta po sa Hong Kong? Yan, at sa lahat po, Ma'am Marietta Gabiola, pasensya na po ha, hindi gumalaw na yung kanina. Pero ngayon gumagalaw na siguro. Yan. Mga kaibigan, maya-maya po patuloy po tayong magtatanong, patuloy po tayong magbabasa ng mga katanungan at mga pabati po ninyo. Just comment down below po lahat po ng mga gusto ninyo pong malaman. At talaga naman, gagawin po natin ang paraan na masagot at mabigyan po ng atensyon lahat po ng inyong mga opinyon at mga katanungan sa umaga pong ito. Mga kababayan, at sa mga nanunood, ngayon naman po ay dumako na tayo sa ating interview. Isa pong karangalan na ito pong babae pong ito, si ma'am po talaga ay napaka-busy po talaga. Just imagine, meron kang sariling palengke. Yan, hindi, joke lang po. Lagi ko pong binibiro, siya po ang tagapangalaga sa lahat po ng mga special economic enterprises po ng atin pong bayan. Mga kaibigan, salubungin po natin na masigabong palakpakan ang atin pong Market Supervisor at Head ng Special Economic Enterprise. Walang iba, si Madam Jernaline Santos. Yay! Yan. Hello, Ma'am Jern. Ayan, magandang tanghali, Sir Paeng. At magandang tanghali po sa lahat ng nanonood via Facebook Live. Yan. Ma'am, bago tayo mag-start sa stress na mga tanong. Kasi sinasabi niya sa akin kanina baka ma-stress daw siya. Mga bago natin, may mga gusto ka bang batiin? Mga special mentions mo, mga gusto mong i-shout out, gawin mo na. Ganun ba? Ayan, shout out sa mga staff ko dyan sa Special Economic Enterprise, sa mga masigasig na empleyado ng market. Enjoy your meal kasi kumakain sila ngayon. At sa family ko na nanonood din via Facebook Live. Yun lang. Yan ma'am. Yan, so si Ma'am Jernaline Santos po, yon ang atin pong Market Supervisor at Head po ng Special Economic Enterprise. Yan. Ma'am, Yes. mga simple questions na lang muna. May mga simple, no? Mama, una nating tanong, kumusta na po ba ang May pamilya? easy round. May mga easy round, tapos may average, at saka difficult round. Ma'am, kumusta na po ba yung pamilihang bayan? Maayos na ba? Bumalik na ba tayo sa dati matapos po natin itong isara? Ayan. Though hindi pa 100% operational ang ating market sa ngayon, unti-unti naman ang bumabalik yung sigla ng pamilihang bayan. Sa ngayon, mga 60 to 70% operational na rin siya.
Kasi marami pa din namang hindi nakapag-open ng kanilang mga stalls. Yun. So, pero ma'am, ano po ba yung ginagawa ng atin pong munisipyo, lalong-lalo na po yung opisina po ninyo, yung Special Economic Enterprise, na sigurado na ligtas ang mga mamimili dito sa atin pong palengke? Meron pa po bang quarantine pass? Sa ngayon, wala naman ng quarantine pass. Pero sa tulong ng IATF, nagkaroon tayo ng barricade sa palengke. Naglagay lang tayo ng entrance and exit gates para makontrol natin yung pagpasok ng tao. And sa entrance, meron tayong kinukuhanan yung mga market goers ng temperature, and at the same time, may alcohol tayo and sanitizers. And sa tulong ng POSO at PNP, umiikot din ng market enforcers na nag-a-announce at nagpapaalala sa mga market goers na isuot ang face mask at face shield, at ganun din yung pag-observe sa physical distancing. And isa pa, naglagay tayo ng mga markers para merong sa halos lahat na part ng market para merong distance yung mga mamimili. Yes. Yeah. Well, talaga lahat ng talaga ng ahensya po natin, ng opisina, nagtutulong-tulong para make sure lang natin na yung minimum health protocols po inasusunod, di ba, Ma'am Jernalyn? Yes. Ma'am Jernalyn, bago tayo pumunta sa mga presyo ng mga pangunahing binibili po sa palengke, Ma'am, bigyan mo nga ako ng konting idea tungkol dun sa sinasabi nilang clean up drive lagi sa palengke. Parang nakakatuwa pakinggan. Sino naglilinis? Kayo po ba or ano? Ayan, magandang question. Kasi after natin mag-open nung nagkaroon ng lockdown sa market, we make sure na talagang malinis na yung palengke. And ang nakakatawa dyan is hindi na lang market personnel ang naglilinis. So nakikita din natin yung cooperation ng mga market vendors and mga stall owners na kasama namin na naglilinis every Tuesday. So every day naglilinis yung mga staff ng market, pero meron kaming clean up drive or yung general cleaning every Tuesday. Yun nga, kasama namin yung mga stall owners natin and mga vendors. Yeah, so talaga napakaganda, parang ipinapakita natin dito yung spirit ng bayanihan. Nagtutulungan, hindi lang yung empleyado, pero mismo may-ari ng stall naglilinis para ma-make sure na malinis. Yan. So mga kaibigan, nakikita natin dito, no, disiplina at kooperasyon lang naman talagang kailangan para hindi na magsara yung palengke natin. Di ba, ma'am? Yes. Yan, so, ma'am, sa ganitong panahon, magpapasko na, magbabagong taon na, mablila, so karni baboy, imupas na. Sa ngayon, yung presyo natin ng karni ng baboy is nagre-range siya from 300 to 320. Halos kapresyo na siya ng karni ng baka. So, yun nga, dahil dun sa ASF, kumukonti yung supply ng baboy, kaya tumataas din yung presyo. Ayan. And sa iba naman, kagaya ng manok, nasa 160, hindi naman masyadong gumagalaw. Ganon din sa isda, yung mga common na nabibili natin, like yung bangus, tilapia, pareho pa lang din yung kanyang presyo, except sa galunggong na medyo mataas. Wow. Mabuti pa ang galunggong, nagmamahal, 200 per kilo. Ayan. Sa mga gulay naman, halos wala. Okay lang yung presyo niya, walang masyadong movement sa prices ng vegetables and fruits. Yan. So, ma'am, pero yung mga asukal, bagoong, mantika, tumataas na ba yung mga pang-fruit salad? Hindi pa naman, sa ngayon. Yes, ma'am. Pero, ma'am, isa sa mga pinakamagandang nakikita ko lagi is that during our meetings, naipapakita ni Ma'am Jernalyn talagang masugid yung mga pag-check natin sa mga timbangan, yung mga, can you further explain this one po sa ating mga viewers? Oo, yung doon sa timbangan, kasi nung nakaraang taon, nag-calibrate ang DOST ng ating mga timbangan. So, ine-expect natin sana na lahat ng timbangan ay maayos na. So, pero sa ngayon, meron pa rin kasing mga ilan na huhuli namin, na meron pa ring depektibo at na madayang timbangan. So, doon sa mga nakaka-experience po noon, sana wag po kayong mahiya na umakyat sa tanggapan namin at isumbong po yung mga
tao na nandadaya ng timbang kasi tama naman yung presyo na binabayaran Yes. ninyo. Correct. And para ma-check nyo din po, meron tayong timbangang bayan na matatagpuan po doon sa harap mismo ng meat section. So, para ma-check nyo po yung mga timbang ng inyong mga pinamili, meron po doon. And kung hindi nga po tama, isumbong nyo po sa amin. Yes, yun po. May mga ganito pong mga bagay, no? Pero nakikita nyo naman po, gusto lang namin po ipakita dito, hindi po tinitolerate ng Special Economic Enterprise sa pangunguna pa ni Ma'am Jernalyn Santos. Ito mga medyo nandaraya po mga nagtitinda. Pero hindi ko sinasabi lahat, no? Yes, Actually meron po, namang marami din naman yung talagang maayos yung timbangan nila. Iilan na lang ngayon. Ano ko lang, nung last year, ang na-confiscate namin is nasa 100 plus. As of now, as of November 30, siguro nasa 30 na timbangan lang kami. So less than, more Yes. than, di ba, 70 to 80% yung talagang nawala. Oo. And I believe kasi, ma'am, ito yung nangyari doon sa nag-recalibrate tayo ng mga timbangan sa tulong po ng DOST at ng BPRAT. Yes. Di po ba? Ma'am, ito po, may available space pa po ba sa market na pwedeng rentahan at magkano po ang rental fee? Ayan. Sa ngayon, Sir Paeng, wala na tayong available stall sa market. Oo. Kasi sa totoo lang, Sir Paeng, napakarami talagang gusto na mag-apply at magkaroon ng business dito sa atin, sa Bayambang. Nakakagulat na lang, hindi lang yung mga taga-Bayambang, kundi yung mga galing sa iba't ibang bayan, gusto talaga nila na magkaroon ng business dito. Kaya nga lang yun, wala na tayong may offer na vacant. Sa ngayon, puno na talaga. Doon sa sa ground floor, sa mga stalls natin ngayon sa market, per square meter niya is 255 Pesos? 255 pesos per square meter. Tapos dun sa second floor naman is 130 pesos per square meter. So, ganun pala yun, ma'am. So, pero, may nagbe-message dito, ma'am. Totoo ba to? Sinabi niya, ask ko lang po, bakit po may payment ng rental nung months na lockdown? Di ba parang hindi to talagang totoo? Paki-explain na lang po mabuti. Meron pong inapprove ang Sangguniang Bayan na meron pong libre na isang buwan na hindi magbabayad ng rent ang mga stall owners. Pero hindi naman po natin pwede na hindi bayaran yung buong buwan, na lahat ng buwan na yun na hindi sila nag-operate dahil sa lockdown. Kasi sa munisipyo meron din tayong mga kailangang bayaran. Correct. Kailangan din natin na makolekta iyon, na gamit man o hindi. So, yun nga, naiintindihan naman natin na may pandemic. Kaya, gumawa din ng hakbang ang Sangguniang Bayan at inapprove ng ating butihing mayor na magkaroon ng isang buwan na free rental fee. Tapos, di ba, para lang paglilinaw din po sa mga minamahal natin mga kababayan, nasa market code po kasi yun. Hindi po pwedeng hindi tayo maningil. Di ba? Yes. Kaya nga po, gumawa din po ng ordinansa ang Sangguniang Bayan just to approve po yung 1 month na hindi po muna pagbabayad. Pero yun lang po yung pinakatulo ng atin pong mahal na mayor ng Sangguniang Bayan sa lahat po ng mga... Yes, and binigyan natin sila ng chance na, kasi syempre naipon yun, na parang installment basis. Hindi so, naman staggered yung pagbabayad yes, hindi nila, naman ma'am. nila bibiglain. Okay, so yan. Sige po, ma'am, bago lang tayo tumuloy dito sa mga iba pa pong mga tanungan natin sa na-mention na natin itong mga timbangan ng bayan at ano pa yung mga ginagawa natin. Another thing po dito, ma'am, is that papaano ba natin or saan po ba sila po pwedeng pumunta yung mga kababayan natin doon sa mga reklamo tungkol sa bulok o di sariwa ng mga paninda tulad ng karne, at paano po ng opisina ninyo na check na yung mga paninda ng mga vendors po natin talaga namang mga bago, fresh, kagaya ni Ma'am Jernalyn, fresh. Fresh na fresh. Ayan, hindi. Meron tayong market inspector and kasama din natin ang ating municipal veterinarian na si Dr. Tablizo. Sila actually yung nag-i-inspect ng mga karne. Actually, from slaughterhouse pa lang, na-check na natin lahat magmula pa dun sa bago katayin and dalhin sa palengke, na-check na nila kung fresh yung karne. Minsan lang talaga nagkakaproblema kasi merong mga
ibang vendors na pasaway. Hindi naman lahat kasi hindi naman lahat ginagawa yon. Yung mga hindi kasi nila na uubos na paninda, inihahalo nila doon sa mga bagong katay para lang ma-dispose yon. So, during inspection kasi, wala namang vendor na ilalabas niya yung mga karne niyang luma. So, ang hinihiling namin dito is yung mga tao na nakaka-experience ng ganito is umakyat sa office namin para mabigyan natin ng action. And babala din po doon sa mga vendors na nagtitinda ng bulok na karne. Pwede po kayong magmulta ng 5,000 to 10,000 at makulong ng 5 years bilang paglabag po sa Consumer Act of the Philippines. Yan. So, it's a national law, di ba, ma'am? Yes. Nasa national law po yan. Pero mga kaibigan, ako po mismo, personally, ako po namamalengke sa pamilya po namin. I make sure na dito ako namamalengke sa palengke po natin. Sigurado, fresh po lahat. Sarap po yung pinapaitan, ganyan. Mga paborito ko, papaitan, dinuguan, ganyan po. Fresh naman po pag nandyan po. Ma'am, bago tayo pumunta sa commercial strip, meron lang dito, nababasa ko dito. Ma'am, bakit po may mga tricycle drivers na pinapapasok sa may bandang exit area na kumukuha ng mga mamimiling naghihintay ng masasakyan? Hindi po ba dapat trike station kumuha ng trike? Minsan yung bantay hindi pare-parehong standard, may strict at may lenient. Ayan, yung ang utos natin dun sa mga nagbabantay sa market is papapasukin lang yung mga magde-deliver or may ibababa, pero hindi pwedeng kumuha or magbaba ng pasahero doon. So, kung meron po silang ganyan, maganda din po na nalaman natin para mai-correct natin kasi para maging mas maayos yung takbo ng traffic sa sa palengke. So, iaayos po natin 'yan. Noted po. Yan, ma'am, thank you, no. Just imagine po with Ma'am Journaline po, with her leadership po. Ngayon nyo lang po mapapansin, napakaluwag na. Kaya na nating dumaan. Dati kasi medyo siksik na talaga yung mga pero with her leadership naging maluwag. Pero we'll call the attention of the POSO, the PNP also kasi kadalasan din po sila rin po yung may hawak na mga vehicles po na to. We'll call the attention of Colonel Solomon and Colonel Florentino to help us naman po with that question. Actually, Sir Paeng, bago ako pumunta dito, kanina nagkaroon ng clearing operation sa market. Kung makikita nyo po, doon sa taas ng office namin, napakarami pong nakumpiska. Kasi nga po, palagi naming ina-announce na sana tanggalin yung mga illegal extensions. Ngayon, marami pa rin hindi sumusunod. So, nagkaroon kami ng clearing operations and nandun sila lahat sa taas ngayon. Pero kung dadaanan nyo ngayon from yellow building, block 2, block 3, hanggang doon sa block 3 new building, maluwag lahat ng daan. So, gusto ko lang sabihin sa mga vendors na wala pong personalan. Ginagawa lang po namin yung trabaho namin para maging maayos po ang ating pamilihang bayan. Yes. Actually, ma'am, mga minamahal po namin yung kababayan, ito rin po yung parte ng pag-ano natin sa COVID-19 because we have to observe physical distancing, lalo na sa palengke. Yung palengke po kasi kahit na sino, yes, meron tayong body temperature checking, etc. Pero still, we have to avoid pa rin yung pagdidikit-dikitan. Kung yung mga tindera natin lumalagpas doon sa kanilang assigned na space at mawawalan na po ng dadaanan yung mga tao, it will be very difficult. Kaya, sabi nga po namin nila Ma'am Journaline, kapag maayos, malinis, maluwag yung mga daanan, iinganyo pa yan ng maraming taong mamimili. Kasi they feel comfortable in going to the public market. Yan, ma'am. Ma'am, ito pang isa, Sus Mariosep, yung controversial, pero napakaganda. For me, it should not be controversial, pero napakagandang proyekto po natin. Ito po yung Bayambang Commercial Strips. Ma'am, may mga bakante pa po ba dito? Ilan pa po yung mga bakante? Kung meron pa po, magkano rin po ang rate para naman malay nyo, maisipan ko i-promote. Ayan. So, bali dun sa commercial strips natin, meron tayong 37 units. Dun sa ground floor, meron tayong 25. And yung 25 na yun ay occupied na lahat.
Wow. So, wala na tayong bakante. Sa second floor naman, meron tayong 12 and 4 na lang yung bakante. Ang rate natin is, dun sa ground floor is 20,000. Dun sa second floor naman ay 10,000 pesos. Okay po. So, ma'am, 4 na lang yung bakante sa second floor. Yes. Sa ground floor, wala na talaga. Wala na. Bakit? Actually, Sir Paeng, ang nag-apply dyan is more than 600. 37 units, 600? Yes. So sorry. Hindi lang yun taga-Bayambang, pati it's galing sa ibang bayan talaga. Na Wow. gustong-gusto talagang nakakatuwa kasi parang pinipili nila yung Bayambang na mag-put up ng business nila. Wow, so very beautiful po, no? Anyways, meron na lang pong 4 na bakante po for the second floor. For those who would like po, marami kami nababasa sa Facebook page natin. Saan po ba pwede magtanong? Nakikita nyo na po ang babaeng may nagmamayari sa building na yan. Sa kanya yun. Siya po ang tagapamahala po dyan. If you have some questions po, bisitahin nyo lang si Ma'am Journaline sa may second floor po ng bagong public market. Nandun po siya lagi. Talagang tutulungan niya po kayo kung saan pa pwede pang mag-rent. Ma'am, operational na po ba ang night market natin o tinatawag siguro natin tong bagsakan? Anong oras ito? Sa ngayon wala pa kasi nga meron pa tayong curfew. So wala pa tayong night market. Night market. Pero ma'am, yung sa bagsakan, anong oras ba tayo nagbubukas ng bagsakan? Sa bagsakan, nag-start tayo ng 5 a.m. hanggang 7:30 a.m. I see. So, tulog pa ako nun. Yun na lang masasabi ko nun. So, ano naman na po yung bagsakan natin. Then, if I'm not mistaken, later on may lalabas mong EO. Medyo good news yun. Medyo i-relax natin ng konti yung curfew. Particularly po for the month of December. Ma'am, ito po, meron po nag-post nung nakaraang linggo na nagrereklamo tungkol sa mga empleyado ng munisipyo na nagbabantay sa bagsakan. Yan. Di ba, chichismis po tayo, the buzz. Ano na pong naging aksyon ng atin pong tanggapan tungkol dito? Ayan. Kasi nakita ko din yung post na yan. Gusto ko lang siyang i-clarify. Kasi sa part naman ng mga bagsakan personnel, hindi, i-assure ko kayo na masisipag talaga sila at responsible. So, yung nakita lang na picture is nag-aantay sila na matapos yung bagsakan. Kasi, ang bagsakan nga natin is 5 a.m. to 7:30. So, it's useless naman kung maglilinis na sila na nandun pa yung mga mamimili at saka yung vendors. To save time and energy, kasi hindi lang naman po bagsakan ang lilinisan nila. Nilinisan talaga nila yung buong market. So, inaantay nilang matapos. Pagkatapos, nilang mapaalis lahat ng vendors and lahat ng mamimili, tsaka sila mag-start na maglinis. Opo. Yun. So, ang ano ko lang din sa mga vendors, kasi bilang vendors, meron din silang responsibility naman, nalinisin din yung pinanggalingan nila. Actually, nasa market code yun, na yung tapat mo, linis mo. So, bago sana sila umalis, ano din sila na maglinis kasi minsan nakakasakit ng loob na maririnig namin sa mga nagtitinda na sasabihin nila, hindi, trabaho nila yan. So, sa part namin, yes, trabaho namin, pero meron ding responsibility ang mga vendors. Correct naman. Hindi naman po... Okay. Kinokontrol ko yung words. Ma'am, pero ito mo mga minamahal po namin mga tagapakinig, hindi naman po ibig sabihin nito kami po yung magliligpit, kami po yung maglilinis. This is cooperation po. Tindahan nyo po yun, kumbaga, pwesto nyo po yun. Dapat kayo rin po yung maglilinis sa bagay po nito. Marami kasi let's take this opportunity. Marami kasi mga tao na hindi aware sa ating market code. Baka pwede tayo mag-discuss ng mga special features ng ating pong market code at para mas maliwanagan po yung mga kababayan natin. Itong market code natin, ito yung batayan na sinusunod para sa maayos at organisadong pamamalakad at pamamahala sa pamilihang bayan. Nakalagay dito yung mga bumubuo
na tao o grupo ng tao na namamahala sa market. Nakasaad din dito yung mga fees and charges, yung mga ganon like stall fee, cash tickets, ganyan. Doon siya nakalagay. And nakalagay din dito yung mga basic policies and regulations, kagaya na lang nung kung ano ba yung tungkulin ng individual stall owner, ganyan, yung market hour, nakalagay siya dyan lahat. And meron ding mga penal provisions na nakalagay dito sa market code na pwedeng magkansela ng right nung lessee doon sa stall kapag may mga violations. So, yun yung kabuuan ng lahat ng process, yung tawag dito? Pamamahala, pagpapalakad sa market. I see. So, yun po, ito lang pinakapunto na sinasabi po ni Ma'am Journaline, mga minamahal po namin tagapakinig, is that we don't do, or hindi ginagawa ni Ma'am Journaline at ng mga empleyado po nila na kung ano yung gusto lang nila. Yes, Lahat ng ginagawa nila ay sinusunod po nila yung sa market code po natin. As Ma'am Journaline said kanina po, mula po sa proseso, at yung mga, kung minsan nyo po, may mga naku-close po tayo mga stalls, definitely, hindi yun sinasara dahil gusto lang natin isara. Sinasara po yung mga yan kasi may mga violations po sila. Yan po mga kaibigan, Ma'am Journaline, para po sa pagtatapos, baka may konti po kayong bilin sa ating mga tagapakinig. At go on, ma'am. Ayan. So, gusto kong i-take ang opportunity na to para makiusap sa mga vendors at mamimili na makiisa at makipagtulungan po sa market. Kasi napakaganda po na makita na hindi lamang po yung mga market personnel ang kumikilos para maisaayos ang palengke. Hindi po namin magagawa yun ng kami lang. Kailangan po namin ang tulong ninyo at cooperation para po maisaayos pa natin ang ating pamilihang bayan. Nakakatuwa pong isipin na may mga galing po sa ibang bayan na pumupunta po sa ating pamilihang bayan at nakikita nila yung napakalaking pagbabago sa ating pamilihang bayan. Ang dami pong nakaka-appreciate. Sinasabi nila, ang ganda ng palengke nyo, ang linis ng palengke nyo. So, hindi po namin mamimaintain kung kami lang po. Hinihingi po namin yung tulong ng mga vendors and mga mamimili po. And gusto ko din pong pasalamatan ang ating butihing mayor sa laking suporta niya po. Kasi hindi po mangyayari lahat ng mga proyektong ito sa pamilihang bayan kung wala po ang ating butihing mayor na nandyan palagi na nagsasabi kung ano bang kailangan para ma-improve, para ma-develop pa yung ating pamilihang bayan. So, sa lahat po, gusto ko ring sabihin na safe na po mamalengke sa pamilihang bayan. Opo, at sinusunod naman po natin yung mga health protocols. So, yun lang po. Yan po. Maraming pong salamat, Ma'am Journaline, sa inyo pong mga mensahe. And thank you for joining us po sa Bayang Banggen News. And sana po sa susunod po, kasama pa rin namin kayo sa mga iba pong mga programa po natin dito. Yes, Sir Paeng. It's my pleasure. Yan, maraming pong salamat, Ma'am Journaline. Thank you so much po. At this point, mga kaibigan, bago po tayo magpaalam sa atin pong programa sa umaga pong ito, huling hirit pa po ng mga pabate. Binabati po natin si Ma'am Salome. Lalong-lalo na daw po ang Languages Department ng PSU Bayambang. Hello po sa aking mga professors. Yan po ako graduate, ang pinakatanyag na departamento ng PSU Bayambang, College of Teacher Education, Languages Department. Number 1. O, di ba? Magagalit na naman yung RS. Yan. At iba pa mga departments. Binabati ko rin po yung mga SK chairpersons po natin. Mula sa Barangay Tambak, Buyaan, San Gabriel 2nd, Tukukwes, Magsaysay at Malimpok. Yan. Shoutout na rin po kay Raven Jimenez Jara from Hermosa. Yan po. Pabati na rin po sa mga minamahal po nating miyembro ng Rotary Club of Bayambang, Tita Minda Quijano Olivar, and the president is si Tita Glo Valenzuela. Yan. At sa lahat po ng mga nanonood at nakikinig pa rin po ng ating programa sa umagang ito, good morning, good morning, good morning. Ay, alauna na pala. Tanghali na po pala. Afternoon na po sa inyong lahat.
So, bago po na tayo magpaalam, mga bayambanggenyo, tayo po ay bida solusyon kontra COVID-19. B, bawal pong walang mask. I, isanitize ang inyong mga kamay. Iwas hawak sa mga bagay. At D, dumistansya ng 1 metro. At A, alamin ang totoong impormasyon. Muli, ito po ang inyong kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Ito ang Bayambanggen News Live. Hatid po ng inyong Supervising Tourism Operations Officer. Walang iba, ako po si Paeng Saigo, na naghahatid po ng totoo at kalidad na serbisyo, tatak total quality service, tatak ng isang bayambanggenyo, at tatak Team Kembao Sabangan. Maraming pong salamat, magandang umaga, mabuhay po ang Balon Bayambang! Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News. Kasangga sa tama at totoong impormasyon. Kaisa sa revolusyon laban sa kahirapan. Bayambanggen News.